Pati si Ordesa ay napaiyak na rin matapos madinig iyon. Ilang beses siyang sumubok na magmakaawa sa pinuno, ngunit masyado nang matigas ang puso nito para mapagbigyan pa siya. Ang lumabag sa batas ng tribo. Kamatayan ng kahahantungan. Kamatayan kasama ang lalaking yan. Oras na naman na. Sa isang isolated na bahagi ng Pampanga na ninirahan ng tribo ng mga mamaluwe. Dahil sa tagal ng panahong nakakubli sila roon, nagiging agresibo na sila kapag nakakakita ng ibang tao, lalo at hindi nila ito kauri. Kapag nga may dayong napapadpad doon, kahit tiga Pampanga man o hindi, ay pinapana agad nila sa malayo. At kapag nagsubok ang mga ito na lumapit sa kanila, ito na mismo ang nagiging pagkain nila. May kakaibang katangian ang mga mamaluwe. Lahat ng miyembro sa kanilang tribo ay hindi tumatanda. May kakayahan silang panatilihing bata ang kanilang anyo, depende sa kung anong edad ang gusto nila. May ibang miyembro na 80 anyos na, pero nasa mid-20s pa lang ang anyo. Meron namang iba na nasa 60 years old na, pero ang anyo ay nasa 30 o kaya'y 40 pa lamang. Ang iba nga, nasa 30 anyos na, pero ang itsuray nasa 15 to 10 years old pa lang. Isa ito sa mga kapangyarihan ng mamaluwe na malayo sa paniniwala ng pangkaraniwang mga tao. Isang tipikal na araw iyon sa mga mamaluwe. Bawat mga lalaki sa pamilya ay nanghuhuli ng mababangis na hayop sa gubat para maging pagkain. Ang mga asawa naman nila ay nasa bahay lang at nag-aalaga ng mga bata o hindi kaya'y sama-samang naglilinis ng kanilang paligid. Pagka-uwi ng mga lalaki, sabay-sabay na kumakain ang bawat magkakaibang pamilya sa kanilang tribo. Magkakakilala man o hindi, mahigpit na ipinag-uutos sa kanila ang kumain ng sabay-sabay bilang pagtanggap ng biyaya sa kanilang bathala. Nagsama-sama sila sa labas ng kanilang mga bahay na yari sa pinagtagpi-tagping kahoy at dahon. Nakahilera naman sa lupa ang mahabang lamesa na yari din sa kahoy at doon nakapatong ang mga pagkain. Sa kanilang tribo, hindi na nila niluluto ang mga hayop na nahuhuli sa gubat. Kinakatay na lang nila ito at kinakain ng hilaw. Ang ginagawa naman nilang sausawan dito ay ang mismong mga ihi nila. Ang tradisyong iyon ng mga mamaluwe ay hindi na bago sa pangkaraniwang mga Kapampangan sa iba't ibang panig ng lalawigan. Iyon nga ang dahilan kung bakit marami sa kanila ay umiiwas na sa lugar na iyon ng mga mamaluwe. Ang tingin kasi ng karamihan sa tribong ito ay mga salot sa kanilang bayan. Grasya mula sa kailaliman, tanggapin ng lahat. Wika ng pinuno ng tribo na si Apong Alo. Sabay-sabay namang sumasagot ang mga miyembro ng tribo. Itinataas pa nila ang kanilang baso na yari sa kahoy at sinasabing, "Tinatanggap namin." At iinumin nila ang ihi na nagsisilbi nilang sabaw at sausawan sa pagkaing iyon. Dumaan sa ating dugo at laman ng grasya mula sa kailaliman. Pagdarasal ni Apong Alo. Pagkatapos nilang kumain, balik na sa dating gawi ang buong tribo.
Nagpahinga na sila sa kani-kanilang mga tahanan. Ang iba naman ay gumagala at nagmamasid sa paligid. Nag-aabang na may dayong maligaw roon para kanilang mapaslang at maging merienda. Inda, magpapahangin lang po ako sa labas. Paalam ni Ordesa sa inang si Malkina. Sumaglit ka lang anak, uutusan pa kita mamaya. Opo. Mabilis niyang sagot at pagkatapos ay lumabas na sa bahay. Tuwing hapon ay nakaugalian na niyang maglibot-libot sa gubat para makalanghap ng sariwang hangin. Sa lahat ng mga miyembro ng tribo, si Ordesa lang ang hindi agresibo, lalo na kapag may nakikitang dayo sa paligid. Sa tunay na buhay, nasa 56 na siya, pero ang anyo niya ngayon ay para nasa mid-20s pa lamang. Ang nanay naman niyang si Malkina ay nasa 80 pataas na, pero ang itsura naman nito ay para nasa early 60s pa lamang. Sa lahat ng babae sa kanilang tribo, siya ang pinakamatanda. At dahil sa ganda niyang iyon, ayaw na niyang umalis sa edad na ito. Naisipan niyang pumasyal sa batis para maligo. Isang matangkad na lalaki, mestizo at halatang dayo ang nakita niya roon. Nasa tabi ito ng batis habang iniinda ang sugat nito sa paa. Hindi alam ni Ordesa kung saan nakuha ng lalaki ang sugat na iyon. Batid niyang labag sa kanilang batas ang gagawin niya, pero pinili pa rin niya sa huli na lapitan ang lalaki at pagkatapos ay tulungan. Hindi ito natakot sa kanya. Marahil ay hindi ito pamilyar sa mga mamaluwe na gaya niya. Tuwang-tuwa pa nga ang lalaki nang makita siya at para itong nakatagpo ng bagong pag-asa. Hindi namana ni Ordesa sa kanilang tribo ang pagiging agresibo sa mga tao. Lingid nga sa kaalaman ng mga ito na kapag may mga dayong naliligaw rito noon, siya pa ang tumutulong sa mga ito para makabalik sa kanilang pinagmulan. Kumuha siya ng mga dahon at ipinahid sa sugat ng lalaki na kababanlaw lang sa malinis na tubig ng batis. Nagpasalamat ang lalaki sa kanya matapos niyang gamutin ang sugat nito. Maraming salamat. Pero maaari ko bang malaman ang pangalan mo? Upang nang sa ganun ay mapasalamatan kita ng formal. Sabi sa kanya ng lalaki. Ako si Ordesa. Isa akong mamaluwi. Hindi ka ba natatakot sa akin? Ba't naman ako matatakot? Wala ka bang alam tungkol sa tribo namin? Tribo? Wala eh. Hindi ko nga din alam kung ano yung lugar na to. Dito lang kasi ako tinapon ng mga taong dumukot sa akin. Tapos kanina, sa katatakbo ko, hinabol pa ako ng mabangis na hayop. Nakatakas nga ako, pero ito, nagkasugat nga lang dahil sa pagkakadapa ko kanina sa may sanga. Mas lalong naawa si Ordesa sa kanyang narinig. Higit na tulong pa pala ang kailangan ng lalaking ito. May mga taong dumukot sa'yo rito? Oo. Mga kaaway namin sila na galing sa ibang frat. Nagkataon na mag-isa ako kanina kaya natalo nila ako. Maaari mo ba akong tulungang makalabas dito? Walang problema. Halika, sumunod ka lang sa akin. Alam ko ang daan palabas ng gubat na to. Salamat. Tumayo na ang lalaki kahit humahapdi pa rin ang sugat. Makailang hakbang pa lamang, tinanong siya ni Ordesa. Ikaw, ano nga palang pangalan mo, Ginoo? Grabe naman kung makaginoo ka, parang ang tanda ko na. Pero, by the way, ako nga pala si Gerald.
Pasensya na, pero hindi ko gaanong nauunawaan ang iyong mga salita. Maaari mo bang tagalogin yung kabuuan ng iyong pangungusap? Sorry, paumanhin. Ibig ko sabihin, yun nga, Gerald ang pangalan ko. Mabuti na lang at hindi mo natsyempohan ang mga katribo ko. Teka, bakit? Ano bang meron sa lugar na to? Kanina ka pa nagsasabi na may tribo. Tapos nabibilang ka pa sa tribong yun? Dito naninirahan ng mga mamaluwi na gaya namin. Maswerte ka dahil ako ang nakakita sa'yo. Pero kung sakali mga katribo ko lang ang nakakita sa'yo kanina, baka napatay ka na nila at ginawang hapunan. Talaga? Anong ibig mo sabihin? Kumakain kayo ng tao? Ganun na nga. Pero huwag kang matakot sa akin dahil hindi naman ako nananakit ng tao kagaya nila. Katulad ng ginagawa nila. Hindi na malaya ni Ordesa na medyo napahaba na pala ang usapan nila habang naglalakbay papalabas ng gubat. Medyo gumaan na rin ang loob nila sa isa't isa. Kahit ilang oras pa lang silang nag-uusap ay parang ang tagal na nilang magkakilala sa dami ng mga personal na bagay na ibinahagi nila sa isa't isa. Si Gerald, nagkuwento tungkol sa buhay nito bilang estudyante. Kung paano ito nakapasok sa isang mamahaling universidad dahil sa tulong na ibinigay ng mga kabrad nito sa fraternity. Si Ordesa naman, nagkwento rin tungkol sa pamumuhay at mga tradisyon ng kanilang tribo at kung bakit ganoon na lang kaagresibo ang mga ito sa tao. Sa loob ng mahigit isang oras, ang dami na nilang nalaman sa isa't isa. Mas lalo tuloy na unawaan ni Ordesa na hindi naman lahat ng tao ay masama, gaya ng iniisip ng mga katribo niya. Hindi rin lahat ng mga ito ay mapanira ng kalikasan dahil si Gerald, isa palang plantito at mahilig magtanim ng mga halaman sa bahay nito. Iyon ang isang bagay na gusto ni Ordesa sa isang lalaki. Iyong mapagmahal sa kalikasan at anumang bagay na gawa ng bathala ay pinapahalagahan. Maya-maya'y nagtanong si Gerald sa babae. Nasaan na nga pala yung mga katribo mo? Nandun sila ngayon sa aming tahanan. Doon sa bandang dulo ng gubat. Pero sa mga oras na ito, hindi ko alam kung saan sila banda ngayon. Maaaring naglilibot din sila gaya ng ginagawa natin. Kaya kailangan talaga nating mag-ingat upang hindi nila tayo matsyempohan dito. Napangiti ang lalaki. Napapaisip lang ako, Ordesa. Bakit hindi mo katulad sa ugali yung mga katribo mo na galit sa mga tao? Sabi mo nga kanina, sa kanila ka na lumaki, di ba? Ang totoo niyan, lumaki ako sa mundo ninyo. Bata pa lang ako nung maligaw ako dito sa gubat. Napadpad ako sa inyong lugar. Hanggang sa may isang matandang nakakita sa akin at isinama niya ako sa kanila. Lumaki ako sa piling ng matandang iyon at siya ang nagturo sa akin sa mga kabutihang asal na itinuturo sa inyo. Ngunit nung ako'y medyo nagkakaisip na, nagsimula na rin ako maghanap sa tunay kong mga magulang. At dahil nais niya ako maging masaya, napilitan siyang ibalik ako rito sa gubat. Hanggang sa iyon nga, natagpuan na nga ako ng mga katribo ko at sila na'y nagpalaki sa akin hanggang sa makatuntong ako sa edad na to. Napatango ang lalaki at mukhang nauunawaan na niya ang lahat. Kaya pala, alam mo sa tingin ko, masyado lang naging isolated yung mga katribo mo eh. Kaya siguro ganun na lang yung tingin nila sa mga katulad ko. Pero
Kung sakaling mabibigyan lang siguro sila ng pagkakataon na makalabas dito at makita yung ganda ng mundo, tiyak kong mag-iiba rin ang tingin nila sa aming mga tao. Biglang nahinto ang kanilang usapan nang lumipad ang isang bala ng pana sa harapan nila. Tumama iyon sa isang puno na malapit sa kanila. Napaatras at sabay pang yumuko ang dalawa. Mukhang may nakakita sa atin. Tara, dito tayo dumaan. Tahimik silang gumapang patungo sa kabilang direksyon. Ngunit bago pa sila makalayo, isa-isa nang nagsilundagan ang ilang mga tribo na kanina pa pala nagtatago sa itaas na mga puno at sumusunod sa kanila. Gulat na gulat sina Ordesa nang palibutan sila ng mga mamaluwi. Masama na rin ang tingin ng mga ito sa kanya. Anong ginagawa mo rito, Ordesa? Bakit kasama mo ang dayong yan? Galit na usisa sa kanya ng isa sa mga katribo. Wala nang maisip na idadahilan si Ordesa kaya napayuko na lamang siya at nagsimulang umiyak. Batid niya kasi kung gaano kabigat ang magiging parusa niya dahil sa ginawa niyang iyon. Nilapitan ng mga ito ang kasama niyang lalaki at agad na dinakip. Wala na siyang nagawa nang dalhin ito sa kanilang tahanan. Dinakip naman siya ng isang katribo upang hindi siya makalapit sa lalaking dayo. Nang makabalik sila sa tahanan, itinali ng mga tribo si Gerald sa isang kawayan na parang lechon. Kaya naman hawak-hawak pa rin ng isang tribo upang pigilan siyang makalapit sa dayong iyon. Pati ang pinuno nilang si Apong Alo ay galit na galit sa kanya nang malaman ang kanyang ginawang pagtulong. Nilapitan siya nito at nagbitaw ng malutong na sampal sa kanyang pisngi at pagkatapos ay ang lumabag sa batas ng tribo. Kamatayan ng kahahantungan. Kamatayan kasama ang lalaking yan. Pati si Ordesa ay napaiyak na rin matapos madinig iyon. Ilang beses siyang sumubok na magmakaawa sa pinuno ngunit masyado nang matigas ang puso nito para mapagbigyan pa siya. Desidido na talaga itong patawan siya ng parusang kamatayan kahit katribo pa siya ng mga ito. Ngunit una muna nilang papatayin ang dayong iyon para gawing hapunan mamayang gabi. Ngunit bago pa nila magalaw si Gerald, isang sunod-sunod na putok na mga barilang umalingaw-ngaw sa paligid. Marami sa mga tribo ang natamaan at otomatikong bumulagta sa lupa. Dahil sa takot, napaatras ang ilang mga tribo at napilitang tumakbo papalayo. Ang naiwan lamang doon ay si Ordesa at ang lalaking nakatali pa rin sa kawayan. 10 mga armadong lalaki ang dumating doon at una nilang nilapitan si Gerald. Tuwang-tuwa naman ang lalaki nang makita ang mga ito. Doon napagtanto ni Gerald na mga kasamahan pala niya iyon sa kanilang fraternity. Agad na pambungad ng kanyang kasama. Nabalitaan kasi namin na dito ka dinala ng mga kalaban. Buti na lang at natagpuan ka pa naming buhay. Alam mo ba kaninang umaga pa kami naglilibot dito sa gubat dahil sa kahahanap sa'yo? Napaiyak sa tuwa si Gerald. Maraming salamat mga brad. Long live sa ating lahat. At dahil sa kabutihang loob na ibinigay ni Ordesa, isinama na rin siya ng lalaki sa kanilang pag-uwi. Hindi na rin naman siya tumanggi rito. Ewan ba niya pero magaan na talaga ang loob niya rito. Handa na rin niyang iwanan ang sariling tribo at pamilya para lamang sa lalaking ito. Ganito nga ba talaga ang tinatawag nilang pag-ibig? Hindi pinagsisihan ni Ordesa ang pagsama niya sa lalaki. Mag-iisang linggo na rin ang lumipas mula nang patirahin siya ni Gerald sa bahay nito.
Natuto na rin siyang magbihis katulad ng mga normal na tao roon. Sa loob ng maikling panahon ay tuluyan nang nabura sa kanyang pisikal na anyo ang pagiging mamaluwi. Kahit alam niyang mali, ay pilit pa rin niyang sinasakyan ang kabutihang loob na ipinapakita sa kanya ng lalaki. Isang lihim kasi ang itinatago niya na hindi nito alam. At iyon ay ang kapangyarihan niyang panatilihing bata ang itsura kahit sa tunay na buhay ay matanda na talaga siya. Ano na lang kaya ang magiging reaksyon nito kung nalaman ng lalaki ang tunay niyang edad? Lalong-lalo na ang totoo nitong anyo. Mabuti pa sigurong hindi na niya sabihin ang tungkol doon at nais na lamang niyang panindigan ang pagiging dalaga habang buhay. Isang masayang hapon iyon. Sabay silang kumakain sa balkonahe na sinamahan pa ng masarap na kwentuhan. Sa kalagitnaan ng kanilang pag-uusap, walang ano-ano'y isang pana ang tumama sa ulo ni Gerald. Gulat na gulat si Ordesa sa nakita. Mabilis na bumagsak ang lalaki sa lupa hanggang patuloy na dumadanak ang pulang likido mula sa nabutas nitong ulo. Kasunod nun ang pag-akyat ng mga tribo ng mamaluwi sa taas ng gate at gumapang ang matinding hilakbot sa buong sistema ni Ordesa. Hindi niya akalaing masusundan pa siya rito ng kanyang mga katribo. Wala na siyang nagawa nang sapilitan siyang dukutin ng mga ito para iuwi sa kanilang tahanan. At doon, gagawin nilang muli ang naudlot na pinakamatinding parusa na